Sige po, tayo po ay dumako na po sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng salita ng Diyos. Walang iba po kundi ang pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? At sa oras pong ito ay ang aking pong pamagat na ibabahagi ngayon sa inyo. Ang ating pong topic for this morning ay may pamagat po na How to Experience a Peaceful Life. Alam niyo po, napakarami pong tao na bubuhay sa ibabaw ng mundo ay maganda tingnan sa labas. May mga negosyo, may mga magagandang sasakyan, may magandang mga damit, alahas, may magandang mga bahay. Pero deep inside, hindi natin alam, magandang tingnan, pero yung kalooban ay wala pong kapayapaan. Ang kapayapaan po ay na sinasabi po at pangako ng Diyos ay hindi mo kaya pong i-explain yon. Pag na-experience po natin yung tinatawag na peaceful life from our God ay ito po yung napakasarap na ma-experience ng isang tao, especially po tayong mga nakakilala at mananampalataya. Sapagkat hindi mo nga kayang i-explain Kahit po ikaw mismo na nakakaranas ay hindi mo kayang ipaliwanag bakit ganun. Bakit sa kabila ng marami kang kulang sa buhay, sa kabila ng marami kang pangarap sa buhay na hindi mo pa na-achieve, sa kabila na maraming bagay na wala ka, pero hindi mo kayang i-explain bakit meron kang tinatawag na inner peace. Meron kang tinatawag na talagang peaceful mind. Sapagkat iyon nga po yung ipinangako ng Panginoon. Nung siya po ay bago umalis ay sinabi niya, iiwanan ko sa inyo ang kapayapaan. Hindi ito katulad ng kapayapaan na mula sa sanlibutan. Ang kapayapaan ko'y ipinagkakaloob ko sa inyo. Kaya, ipinagkaloob na po ng Panginoon. Iniwan na po ng Panginoon. Kanino? Sa mga unang mga naglilingkod, sa mga unang mga kumilalat na nampalataya sa Kanya. At sa bawat kikilala pa at sa bawat naglilingkod pa sa Kanya, ito po'y mai-experience ng bawat isa po. Kaya napakahalaga po na ito po ay maranasan po natin sapagkat napakahirap po ang mabuhay sa ibabaw ng mundo na wala kang nararanasang kapayapaan na mula sa Panginoon. Napakalaki po ang epekto nito sa buhay ng isang tao. Pag nawala po yung tinatawag na peaceful life sa buhay ng bawat isa po sa atin. Sapagkat ang laki po ang magiging epekto nito sa ating buhay sa pang-araw-araw. Pero kapag nararanasan po natin yung kapayapaan na mula sa Diyos, magiging makulay po ang ating mundo. Magiging makulay po ang ating buhay. Magiging masaya po ang ating buhay sapagkat yun po ang dulot ng kapayapaan. Okay, ulitin ko po. How to experience a peaceful life. Alam ko pong lahat po tayo ay nag-aasam, nagnanasa, na maranasan po natin yung tunay na kapayapaan na ipinangako ng Panginoon. Sapagkat yung pong kapayapaan ng sanlibutan, temporary lang po yan. Alam niyo po, marami pong tao kapag may problema, kaya po siya'y namamasyal at gumagawa ng mga stress reliever, ay oo, pag namasyal ka, mawawala temporary, pero pagbalik mo sa bahay at nandun na naman yung pinagdadaanan mong hindi magandang damdamin at kalooban. May mga tao nga na dinadaan po sa bisyo, naiibsan pansamantala, pero hindi yon ang tunay na sagot sa pinagdadaan ng mga kabigatan, kalungkutan, sapagkat iba po ang kapayapaan na mula sa Panginoon. Sino po ba ang nagnanais na makaranas ng tunay na peaceful life na mula sa Panginoon? Pwede bang taas natin ang kamay? Lahat po tayo. Lahat po tayo nagnanais ng tunay na peaceful life from our Lord.
Okay, puntahan po natin yung Pilipos chapter 4 verse 7. Ang sabi po dito sa Pilipos chapter 4 verse 7, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Okay, tingnan niyo po ha. Napakaliwanag po yung binabanggit po ng Diyos sa kanya pong salita. From the book of Philippians chapter 4 verse 7. Meron talagang kapayapaan na ino-offer ang Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo kanina. Kaya kapag na-experience po natin to, mismong tayo po, hindi po natin kayang i-explain kung bakit po tayo masaya kahit tayo may pagsubok, kahit tayo may problema, kahit tayo may pinagdadaanan ng mga negative situation. Bakit ganon? Meron pa rin po tayong peaceful life. Meron pa rin po tayong peaceful mind, peaceful heart. Kaya nga po, sinabi nga po ng Diyos sa kanyang salita, hindi kayang maunawaan ng tao. Unexplainable. Yung kapayapaan na buhat sa ating Diyos na makapangyarihan. At tinan niyo po, sabi po dyan, yung kapayapaan na yun na hindi kayang maunawaan, yun daw po ang mag-iingat sa ating puso at isipan. Kaya nga po, iba po talaga ang impact ng kapayapaan na mula sa Diyos sapagkat ito po ang magko-comfort. Ito po ang magbibigay sa atin ng strength. Ito po ang magbibigay sa atin ng peaceful mind, peaceful emotion. Yung pag-iingat po ng kapayapaan na magmumula sa Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao sa pamamagitan po nino, sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, nakita po natin yung tunay na kapayapaan na mula sa Diyos. Mararanasan lang po natin to, ang pinaka-root word po dyan, ang pinaka-sikreto po niyan, sa pamamagitan ni Jesus Christ. Kaya po kapag ang tao ay talagang naging seryoso, naging dedicated, kung paano po niyang patuloy po talaga kikilanlin, susundin, i-glorify, pararangalan ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoon, lalo siyang magpapakalapit. Magbibigay siya ng time and effort. Ibibigay niya po yung best time, best effort para po sa Diyos, sa pamamagitan po ng Panginoon. Yung po ang pasimula na dadaloy sa ating puso at isip ang tunay na kapayapaan kapag ang bawat isa po sa atin talaga ay nagkaroon ng right understanding, right knowing, right belief through our Lord Jesus Christ. Kaya sabi ng Panginoon, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. John 15 verse 5. Sa buhay po natin, isubsub man po natin ang ating ulo, ang ating buong katawan sa maraming bagay na pinagkakaabalahan natin. At ito ang naging pinaka-first priority natin at nawalan po tayo ng panahon sa Panginoon. Oo, nagagawa natin yung gusto natin. Na-achieve natin yung mga pangarap natin. But deep inside, di natin po pwedeng lukuhin ng Diyos. Pero yung tunay na kapayapaan na mula sa Panginoon, dahil wala po tayong ibinibigay na panahon at oras kaseryosohan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon, hindi po magmamanifest, hindi po natin may experience yung tinatawag na inner peace. Yung tinatawag na unexplainable peaceful life. Ang makakaranas lang po ng hindi kayang maunawaan na kapayapaan mula sa Diyos ay ang mga taong tunay na nagpapakalapit, nagmamahal, sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo.
Tingnan niyo po yung mga alagad, kahit pinapatay, ibinibilanggo, pinahihirapan, pinarurusahan. Bakit? Wala sa kanilang tumalikod. Wala sa kanilang nagreklamo. Bakit po? Dahil meron silang tunay na lakas. Tunay na kagalakan at kapayapaan na sumasa puso at sumasa isip nila, na dumadaloy sa kanilang buong pagkatao, espiritu, kaluluwa, kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng Panginoong Hesus na patuloy na nagko-comfort sa kanila. Kaya ito po yung tunay na sikreto para maranasan po natin ang kapayapaan. First of all, dapat tayo po ay una sa lahat, may seryoso pong ibibigay na oras, panahon para sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit pag pumupunta po tayo sa isang lugar na kung saan nandoon ang presence ng Diyos? Bakit may nararamdaman po tayong kakaiba? Kakaiba na kapanatagan, kakaiba na kagaanan ng ating damdamin at kaisipan. Kasi nga po, nagbigay tayo ng oras, panahon para makadako sa isang lugar na nandoon ang tinatawag na divine presence of God. Sapagkat ang pangako ng Panginoon in the book of Matthew chapter 18 verse 20, "For where 2 or 3 gathered together in my name, I am in the midst of us." Mararanasan lang po ng bawat isa po sa atin ang pangako ng Diyos, yung kanyang presensya ay mararanasan po natin kapag tayo po ay nandun sa isang lugar na kung saan ay nagtitipon-tipon. Saan man daw mayroon 2 o 3 nagtitipon-tipon, kahit yan po'y nasa ilalim lang po ng punong kahoy, kahit yan po'y nasa gilid lang po ng sapa, kahit yan po'y nasa silong lang po ng bahay. Ang sabi ng Diyos, saan man dako, saan mang lugar na merong nagtitipon-tipon nang dahil sa aking banal na pangalan, ako'y pinararangalan, ako'y pinapupurihan, ang pangako ko sa inyo, sasamahan ko kayo, dudoon ako sa inyong kalagitnaan. Mararanasan ng bawat isa, may experience ng bawat isa, yung divine presence of God by Jesus Christ, by Holy Spirit. At yun nga pong presensya na yun na hindi nakikita pero nararanasan, yun po yung pasimula na meron po tayong kakaibang mararanasan, nakagalakan, kapayapaan, kalakasan, na hindi kaya nating matagpuan sa mundo. Pero pag tayo po ay nagsasama-sama ng marubdob, pag tayo po ay nagsasama-sama ng may kapakumbabaan, pag tayo po ay nagtitipon-tipon ng para po sa Diyos ang ating pagtitipon-tipon, ang pangako ng Diyos, dudoon siya sa ating kalagitnaan. Kaya nga po, kung bakit kapag tayo po ay narito po sa lugar na ito, nagpapasimula tayong manalangin, nagpapasimula tayong umawit, nagpapasimula tayong pumulakpak, nagpapasimula tayong mag-worship through instrumental, through worship, through clap your hands. Ang Diyos po ay nagpapasimula na gumagalaw at kumikilos at tinutupad niya yung kanyang pangako na kapag merong nagtitipon-tipon, nagsasama-sama, saan man dako, saan mang lugar, ay nandoon ang kaniyang presensya. Because our Lord, omnipresence. Kahit merong nagkakaroon ng gawain doon, dito, saan mang lugar, saan mang bansa, nandun lahat ang kaniyang presensya.
Hindi pwedeng limitahan ang kanyang presensya at kapangyarihan. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, tutuparin niya yun. Sapagkat ang Panginoon kapag nangako at may sinabi, 100% mararanasan natin yon. Kaya mga kapatid, napakahalaga na ang bawat isa po sa atin ay lagi nagsasama-sama, nagtitipon-tipon, for the one purpose, for the one reason, to glorify, to honor, to worship of our Lord Jesus Christ. Hindi po pwedeng hindi natin maranasan yung tinatawag na pangako ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao. Ito isa sa ating mga puso't isipan, yung kapayapaan na hindi kayang maunawaan ng tao ay sa ating isip at sa ating puso sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Church, kapag tayo po ay mayroong problema na pinagdadaanan, lalo't higit na dapat nandun tayo sa kalipunan ng mga mananampalataya. Wag na wag po natin gagawin na kapag may problema tayo po ay magmumukmok, magkukulong sa kwarto at ayaw natin may kausap. Wag na wag niyo po yung gagawin. Yung po ay bulong at udyok ng kaaway. Kapag tayo po ay may problema at pagsubok, kalungkutan na pinagdadaanan, lalo't higit parangalan at purihin natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Nakita niyo po, nung si Tali po ay nawala na hindi po namin in-expect na kukunin ng Diyos. Masakit po ang mawalan po ng isang apo na lalo't ito'y panganay na apo. Pero alam niyo po, nung wala na po siya, hindi po tayo nagreklamo, hindi po tayo nag-complain, hindi po atin sinisi ang Diyos. Ala na po siya. Nung hindi niya ginarant yung prayer natin, ipinagpipray natin, idinutulog natin, pero alam niya ang lahat ng bagay makabubuti yun Wala tayong karapatang siya ay sisihin. Matapos ang ating pagdulog, pananalangin at gawin ang lahat ng bagay, pero dumating ang point na hindi inaasahan. Ano po ang ginawa natin? Habang siya ay naririto, gabi-gabi natin siyang sinambaan Diyos, pinapurihan, pinasalamatan. Amen? Yun po yung sinasabi ko po sa inyo, na hindi komo tayo ay nasa gitna ng kalungkutan, kasipayuan, ay hindi natin po pwedeng patuloy pong pasalamatan at papurihan ang Diyos. Pero tanahin niyo po, dahil po sa patuloy na pagsamba, pananalangin, pagpupuri, pag-aaral ng salita ng Diyos, naging magaan po. Naging magaan po yung mabigat na nararamdaman po natin. Amen? Bakit po? Kasi po, yung pangako ng Diyos na idadaloy niya, yung kapayapaan na hindi kayang maipaliwanag, ay idinaloy po niya sa atin. Kung bakit po tayo po ay nagkaroon po ng kapanatagan. Nagkaroon po ng sagot yung mga tanong na parang walang kasagutan. Sapagkat inuna po nating patuloy na parangalan at sambahin at purihin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, in times of sadness, in times of difficulties. Pero ang pangako ng Diyos, ang mag-iingat sa ating isip at damdamin at puso ay ang kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag ni numan. Kaya mga kapatid, I challenge to all of you, wag na wag po nating gagawin na tayo po, kapag merong naramdaman na negatibo sa ating damdamin, sa ating puso, sa ating isip, ay tayo po'y mawawalan ng panahon at oras para patuloy pong paglingkuran at sambahin ang Diyos. Bakit po? Sapagkat lalong bibigat ang ating sitwasyon sa buhay.
Huwag po tayong magmamalaki sa Diyos. Sinabi nga ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. Sinabi yan ng Lord, kung ikaw ay hihiwalay sa akin, sige, humiwalay ka, pero wala kang magagawa. Kaya yan po ang isang teaching ng Panginoon about parable teaching ng prodigal son. Ang prodigal son po ay nagmamanifest sa bawat isang anak ng Diyos na winalang kabuluhan ang kanyang tatay. Yung tatay po doon ay nagre-represent ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung prodigal son po doon ay nagre-represent ng mga taong binaliwala ang Diyos. Hiningi nung prodigal yung kanyang mana, nilustay sa walang kabuluhang mga bagay. At nung maubos na yung kanyang mana, naghirap, nagdalita. Nung naghirap na siya na masukan na lang sa tagapag-alaga ng baboy. At nung nag-aalaga po siya ng baboy, wala na po sa halos makain. Naghihinagpis, nakaupo sa isang sulok sa tabi ng kulungan ng mga baboy na kanyang inaalagaan. Ano po ang sabi niya? Mana pa yung aking mga baboy na inaalagaan may kinakain, samantalang ako'y wala na halos makain, mamamatay na ako sa gutom. Yun po ang magiging bunga sa mga taong binabaliwala, pinagmamalakihan ang Diyos. Kaya mga kapatid, ang buhay po sa ibabaw ng mundo, sabi nga po ni Solomon, ay batbat ng hirap at pasakit. Ang buhay sa ibabaw ng mundo ay talagang hindi tayo exempted sa mga challenges, sa mga trials, sa mga sakit ng kalooban. Pero sa mga panahong iyan, diyan tayo matututo kung paano po natin i-handle yung ating mga sarili. Kung sino pa rin po yung ating ipapriorities. Kapag sa panahon ng mga difficulties, trials, and challenges sa buhay, ang naging priority pa rin po natin, unahin, sundin ang Panginoon Diyos, yung pangako ng Panginoon na hindi maunawa ang kapayapaan ay sa ating mga isip at puso sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At yun po yung napakasarap na maranasan na habang tayo ay nabubuhay, tayo po ay nabubuhay sa ibabang ng mundo na may kakaibang experience. Na kahit wala po tayo ng mga bagay na pinapangarap ng mga tao, kahit wala po tayo ng mga bagay na minimithi ng maraming tao, pero ang kakaiba po sa atin, meron tayong kayamanan na mula sa Panginoon at yung kayamanang iyon ay kapayapaan at kagalakan na nag-uumalpas, nag-uumapaw mula sa ating isip at puso sa pamamagitan ng ating tapat at seryoso na pagsunod, pagpaparangal, pagpupuri, pagsamba sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun po yung napakalaking advantage po natin, mga kapatid. Okay, number 1. Para maranasan po natin ang tinatawag na peaceful life from our Lord Jesus Christ, na hindi kayang ipaliwanag ni numan. Lagi kang may ngiti, lagi kang payapa, laging maaliwalas ang isip mo, laging magaan ang damdamin mo, sapagkat meron kang kapayapaan na hindi mula sa mundo, hindi mula sa tao, hindi mula sa kanino paman, kundi nagmumula sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon. Trust God in everything. Kailangan po nating magtiwala sa Diyos sa anumang bagay na ating kinakaharap, na ating nararanasan. Always trust to the Lord in everything in our lives. In everything
sa lahat ng bagay na ating pong nararanasan. Sa Diyos lagi tayo dapat magtiwala. Sapagkat kapag po nawala na yung tiwala natin sa Diyos, ang kasunod po niyan magtatanong tayo. Ang kasunod po niyan kukwestiyonin mo ang Diyos. Ang kasunod po niyan susumbatan mo ang Diyos. Ang kasunod po niyan magrireklamo ka sa Diyos. Kapag nangyari po yun, pumapalakpak si Satanas sa tabi mo. Sapagkat mawawala na po yung tinatawag na inner peace sa ating puso at isipan. Yun ang gustong-gustong gawin ni Satanas sa bawat isang lingkod, sa bawat isang manampalataya, sa bawat isang sumusunod sa Diyos na dumating sa point na ayaw na niyang magtiwala sa Diyos. Dumating ang point sa buhay ng bawat isang anak ng Diyos na may galit na sa Diyos sapagkat baliktad sa mga inaasahan niya. Na parang sinasabi niya, kung kailan pa naman ako nagiging seryoso sa iyo, bakit ganito niloloob mo na nararanasan ko yung ganitong sunod-sunod na problema, pagsubok sa aking buhay? Kung kailan pa naman ako naglilingkod sa Diyos, bakit ganyan? Hindi ka tapat sa iyong pangako, pero bakit ganito? Sunod-sunod yung pinagdadaanan kong problema at kasipayuan sa buhay. Yan po ay udyok ng kaaway sa bawat isang tao para hindi na maranasan ang kapayapaan. Ang kapayapaan po ay magsisimula sa ating mga buhay kapag lagi po tayo nagtitiwala sa bawat bagay na ating pong kinakaharap, pinagdadaanan sa bawat araw, bawat saglit ng ating pong buhay. Kapag nawala po yung tiwala natin sa Diyos at nagpasimula po nating questionin ang Diyos, yan po ang isa sa pinakamiserable na sitwasyon na mararanasan ng tao. Kakainin siya ng galit, lungkot, pighati. Sapagkat yung pangako ng Diyos sa kapayapaan na ang dulot ay kagalakan, kapanatagan, ay mawawala sa kanyang puso at isipan. Ano po ang sabi ng Proverbs chapter 3 verse 5 or Kawikaan chapter 3 verse 5? Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso. At huwag kang mananalig sa sarili mong karunungan. Ang gusto po ng Diyos, with all our heart, trust to the Lord. Buong puso dapat nagtitiwala tayo sa Diyos. Sagutin man niya, tugunin man niya o hindi, yung ating hiling at panalangin, yung ating inaasahan, anuman ang maging bunga, pero dapat hindi mawawala yung tiwala natin sa Diyos. Without complaint, without regret, anuman ang maging tugon at sagot ng Diyos, dapat patuloy tayong magtitiwala sa Diyos. Kung mismong ang kanyang only begotten Son na ang ating Panginoong Hesus ay nagsabi nung siya'y dumadanas ang sobrang hirap nung siya'y ipako sa krus, bago siya ipako sa krus, sabi ng Panginoon sa kanyang panalangin na halos dugo ang lumalabas sa kanyang mga mata sapagkat sobra yung kanyang ginawang panalangin sa kanyang ama sa Garden of Gethsemane. Sabi ng Panginoon, kung maaari po, ilayo mo sa akin ang saro ng sobrang paghihirap na ito. Lumabas po sa labi ng ating Panginoon na nagmula sa kanyang puso. Sapagkat alam niya ang kanyang babatahin na sobrang hirap at sakit at sakripisyo. Emotional suffering, mental suffering,
and physical suffering, lahat yun ay naranasan ng ating Panginoon. Kaya dumating sa point na iyo po ay hiniling niya sa kanyang Ama, ilayo mo sa akin ang grabing paghihirap na ito na aking pong babatahin. Pero ang maganda po, doon sa bandang huli ng kanyang panalangin, sinabi po niya, pero kung ano po ang kalooban mo, Ama, yun po ang mangyari, hindi yung gusto ko. Listen carefully. We need to understand, kapag tayo po ay merong pakikipag-communicate sa Diyos, lagi po natin yun ia-apply sa ating buhay. Na kapag meron tayong hinihingi at hindi yun ginarant ng Diyos, hindi yun ang kalooban ng Diyos. Kalooban niya po yun. At huwag nating ipipilit yung kalooban natin, yung gusto natin. Kasi pag ipinilit natin yung gusto natin at hindi nangyari, magkakaroon tayo ng sama ng loob sa Diyos. Mawawala yung kagalakan. Mawawala yung kapayapaan. Ulitin ko po, binigyan tayo ng great example ng Panginoong Hesus. Hinihiling niya na wag na niyang pagdaanan yung sobrang hirap na kanyang daranasin nung siya ay ipapako sa krus. Pero sabi niya, wag yung kalooban ko ang mangyari, kundi kung ano ang kalooban mo, Ama. Mga kapatid, may mga pagkakataon sa ating buhay na meron tayo mga gusto, pero hindi ginagrant ng Diyos. Hindi ibig sabihin nun ay hindi tayo tinutugon ng Diyos. Meron lang siyang great purpose kung bakit hindi niya ibinigay yung ating hinihiling at gustong mangyari. Sapagkat yun ay sa ikabubuti mo, ikabubuti ko, at yun ang kanyang kalooban. Kaya hindi tayo po pwedeng mag-complain. Hindi tayo po pwedeng magalit sa Diyos. Sapagkat ang lahat ng bagay sa ibabaw ng mundo, kung bakit nariyan yan, ay ang Diyos ang naglagay dyan. At kung bakit nariyan yung mga bagay na yan, meron niyang purpose. Amen. Kung bakit lumikha siya ng araw, nakita po natin, kailangan po ito magbigay ng init sa atin at sa marami pang bagay o sa mga halaman. Kung bakit lumikha siya ng buwan, para ito magbigay ng liwanag kapag gabi. Kung bakit nagpapaulan siya, ay merong purpose yan. Kaya lahat ng bagay, lahat ng sistema, sa langit, sa lupa, sa ilalim ng dagat, lahat yan ay alam at planado ng Diyos. Kaya wala po tayong karapatan na magreklamo sa Diyos. Even po yung mga parts ng ating katawan, lahat po yan ay merong plano ang Diyos. Tingnan niyo po yung ilong natin. Bakit ganyan ang posisyon? Bakit po hindi biniling ng Diyos? Kapag umuulan, sasahod ng tubig yan. Amen. Perfect po ang disenyo ng Diyos. Perfect ang disenyo ng Diyos. Bakit dalawa yung ating tenga? Sapagkat para maging balance po yung ating pakinig. Nakita niyo po kahit may nag-uusap sa likod, may nag-uusap dito, may nag-uusap dito, may nag-uusap sa harap. Kaya dalawa yan para lahat nasasagap niya. Kaya napaka-talino ng Diyos. Hindi mo po pwedeng questionin ang mga bagay na dinisenyo niya at plinano niya at nilikha niya. Kaya tayo po, yung mga nagaganap sa buhay natin, na ipinagpipray natin yan, pero hindi minsan inaalaw ng Diyos, tatapatin ko po kayo mga kapatid, wala tayong karapatang questionin kung ano ang kalooban ng Diyos. Wala po tayong karapatan. Sa lahat ng bagay na nangyayari at nagaganap,
ay ayon sa kapahintulutan ng Diyos. Kaya mga kapatid, napakahalaga lang, lagi tayong magtiwala sa lahat ng bagay at pagkakataon sa Diyos. Huwag kang mananalig sa sarili mong karunungan, bagkus always trust to the Lord. In anything, in any situation in our lives, always trust to the Lord. Kapag laging ganyan, yung kapayapaan, yung kapanatagan, yung kagalakan ay patuloy po nating mararanasan mula sa ating Panginoon. Second point, remain in prayer and thanksgiving. Napakahalaga po na lagi tayong manatili sa pananalangin ng may pasasalamat. Kapag dumating po sa point ng isang tao ay nakikipag-usap sa Diyos na hindi na po siya nagpapasalamat, hindi na po niya na-appreciate ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay niya. Kapag dumating sa point ng isang tao na ang kanyang panalangin ay puro na po paghahanap at pagrereklamo, yung kagalakan at kapayapaan, yung inner peace sa kanyang isip at puso, mawawala na po yun. Napakahalaga po, manatili po tayong nananalangin na nagpapasalamat sa Diyos. Kahit 1 taon, 2 taon, 3 taon, 5 taon, 10 taon na po yung mga bagay, 20 taon, 30 taon, 50 taon na po yung mga bagay na ginawa sa atin ng Diyos sa mga pabor at kabutihan. Kailangan po, lagi natin yon ipinagpapasalamat sa Diyos. Ang problema po kasi sa tao, ang dali pong limimot sa mga bagay na kabutihan ng Diyos sa ginawa niya sa kanya ng Diyos. Ang gusto niya laging latest na merong ginagawa ang Diyos. It is wrong. Kahit 10 taon na po, 20 taon na po, 30 taon na po, ang isang pangyayari sa buhay natin na ginawa ng Diyos sa ating buhay, naranasan natin ang pabor, provision ng Diyos, dapat lagi natin yung inuusal at ibinabalik ang pasasalamat sa Diyos. Napakasarap po na sa bawat pagkakataon na tayo mananalangin, makikipag-usap ng seryoso sa Diyos. Kahit po lumipas na ang mahabang panahon, nakaukit pa rin po sa isip at puso natin yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa mabubuting bagay sa atin. Kahit yung mga panahon na tayo po ay parang nalulunod, nahihirapan, pero hindi tayo iniwan ng Diyos, dapat ipinagpapasalamat natin yon sa Diyos. Ano po ang mangyayari noon? Kapag lagi po tayong nananalangin, na ang pinaka-driving force ng prayer natin ay lagi po tayo nagpapasalamat sa Diyos sa maraming bagay. Mula sa matatagal na mga panahon na ginawa ng Diyos sa atin, until now, sa mga recent na ginawa sa atin ng Diyos, from old and recent situation, ay lagi pa rin po natin ipinagpapasalamat yun sa Diyos. Yung pong sinasabi ng Panginoon na kapayapaan na hindi kayang maipaliwanag ay dadaloy sa isip at puso't damdamin natin. Kaya lagi po tayo magiging inspirado. Always inspired. Na tayo po'y magpapatuloy, na magpaparangal, maglilingkod, magpupuri, at gagawin po ang kalooban ng Diyos sapagkat lagi po natin sinasariwa, lagi po natin inaalala ang kahit po napakatagal na po ng mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa atin na hindi tayo pinabayaan, hindi tayo iniwan, hindi tayo pinagkulang, bagkus patuloy tayong sinamahan, ginabayan, iningatan,
pinagpala ng Diyos. Kaya, yung kagalakan, yung kapayapaan na hindi kayang explain ay patuloy po nating mararanasan. Napakasarap po. Lagi po tayong maging mapagpasalamat. Ang problema po kasi sa tao, nakakalimutan niya yung napakaraming mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa kanya na nakakamada, nakasalansan na mahabang panahon. Nakakalimutan niya po yun. Lagi po siya nakatingin sa presence na kanyang nararanasan. At dahil nga po minsan ang tao po very emotional, yung pangkasalukuyan niyang nararanasan na hirap, pighati, kalungkutan, bigat at problema at pagsubok, hindi po niya ito namamanage ng maayos. Naapektuhan yung kanyang damdamin, yung kanyang kaisipan, kaya hindi na po siya makapanalangin ng tama. Ayaw na po niyang manalangin sapagkat parang iniisip niya ay wala namang nangyayari sa kanyang pakikipag-usap sa Diyos. Baliktad yung nagaganap sa kanyang hinihingi sa Diyos. May mga pagkakataon na wala man siyang sinasabi sa Diyos na pangit, pero yung kanyang gesture ay alam ng Diyos na yun ay bunga ng kawalan ng pagtitiwala at pagpapasalamat sa Diyos. Kaya ang nagiging resulta po sa buhay ng isang tao, kaya sa nagiging dry, nagiging malungkot, nagiging laging mabigat yung kanyang sitwasyon at buhay, sapagkat ala na po yung kapayapaan na ipinangako ng Panginoon. Sapagkat sa isip at damdamin niya ay patuloy po siyang nagkakaroon ng doubt, complain sa Diyos. Sapagkat nakapokus po siya sa pangkasalukuyang nararanasan niya, pero nakalimutan po niyang pasalamatan sa mga past few years na nakakamada, nakasalansan yung mabubuting bagay na ginawa sa kanya. Isinara po niya ang kanyang isip at damdamin sa napakaraming mabubuting bagay na iningatan siya, ginabayan siya, sinamahan siya, pinagpala siya, gumalaw ang Diyos sa kanya. Yung po ay ibinudega lang niya. Isinara niya ang pintuan ng bodega sa kanyang isip at puso at hindi na po niya yon ipinagpapasalamat sa Diyos. Ang isa po sa napakagandang katangian ng isang taong marunong tumanaw ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay ay yung mula sa kanyang pagkabata hanggang sa kanyang paglaki, hanggang sa kanyang pagpapamilya, lahat ng mga bagay na yon ay inaalala niya lagi at ipinagpapasalamat sa Diyos. Kaya hindi po mababago, hindi po huhupa, hindi po mababawasan yung kanyang pagmamahal, yung kanyang respeto, yung kanyang paggalang, yung kanyang pagpaparangal sa Diyos. Bakit po? Kasi lagi po niyang araw-araw, every time na siya po'y mananalangin sa Diyos, every morning, every afternoon, every evening, para po siyang sirang plaka na patutuloy pong inuulit-ulit, ipinagpapasalamat ang mga bagay na nangyari sa kanyang buhay na alam niya na ginabayan siya, sinamahan siya, iningatan siya, pinagpala sa ng Diyos kahit lumipas na ang 5 dekada. Church, muli po nating alalahanin. Halungkatin muli po natin sa bodega at saradong silid ng ating damdamin at kaisipan ang napakaraming bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Na yung mga panahon na yon, halos luha at sipon ay naghahalo habang tayo ay nananalangin at nagpapasalamat sa Diyos. But I sad to say, nakalimutan na po natin yung napakaraming bagay na yon na ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Sapagkat lagi na lang tayo nakapokus
sa pangkasalukuyan nating nararanasan sa buhay. Ang sikreto ng isang mapayapang buhay, lagi po tayo nananatili na nakikipag-usap through prayer na may pagpapasalamat lagi sa Diyos sa lahat ng bagay na ginawa niya sa ating mga buhay. Pag ganun po mga kapatid, mananatili po yung kapayapaan sa ating mga isip at puso sapagkat lagi po nating sinasariwa yung kabutihan, yung kagandahang loob ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya, napakasarap pong mabuhay sa ibabaw ng mundo na meron kang tinatawag na inner peace. Mabigat po kasing mabuhay sa ibabaw ng mundo. Na kada gigising ka, kada may ginagawa ka, napakalungkot ng damdamin mo, napakalungkot ng isip mo, bigat na bigat ka. Hindi ka makapagtrabaho ng tama. Bakit po? Kasi po, ang ating pong focus ay yung pangkasalukuyang sitwasyon na maaring sa ngayon ay hindi maganda ang ating tinatahak. Sapagkat nakalimutan po nating pasalamatan, i-appreciate ang Diyos sa napakaraming mga bagay na ginawa niya sa ating mga buhay. Ako po, yung po lagi yung sikreto ko kung bakit nakatatagal po ako na patuloy pong gawin yung kalooban ng Diyos. Lagi ko pong iniisip yung mga panahon na halos wala na akong makapitan. Mga panahon na halos wala akong kasama. Mga panahon na halos walang tumutulong sa akin. Pero salamat sa Diyos. Hindi niya ako iniwan. Hindi niya ako pinabayaan. Hebrew chapter 13 verse 5. Yan ang pangako ng Panginoon. I will never forsake you. I will never leave you. Kapag tayo tunay na kinalulugdan ng Diyos, kapag tayo tunay na lumalakad sa kanyang landas at kalooban, never kang iiwan, never kang pababayaan ng Diyos. At napakasarap na kahit ano yung sitwasyon, kahit ano yung nagaganap sa mundo, kahit ano yung nangyayari sa kapaligiran, pero yung inner peace from your mind, from your heart, ay nananatili, nag-uumalpas, nag-uumapaw dahil sa Panginoong Hesukristo na iyong pinararangalan, pinaglilingkuran, sinasamba, sinusunod sa iyong buhay. Hallelujah! Ito ang tunay na tagumpay ng buhay. This is the true meaning of victorious life. Yung lagi nating nararanasan, yung pangako ng Panginoon na kapayapaan na ipinagkaloob niya sa atin, hindi kapayapaan na mula sa sanlibutan. Sabi po ng Philippians chapter 4 verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Ang problema po, ganito po nangyayari. Maraming tao, pinupuno po ng kabalisahan yung kanyang isip, yung kanyang damdamin. Sinisiksik po niya ng kabalisahan. At kapag siksik na po ng kabalisahan yung kanyang isip at damdamin, hindi na po niya makuhang makapanalangin sa Diyos. Sapagkat apektado na po yung kanyang emosyon. Apektado na po yung kanyang isip. Why? Sapagkat inunahan po niya ng pagsiksik, ng pagsalansan, ng pagninilay-nilay, ng pagbubulay-bulay.
Pilit po niyang tinatakot yung kanyang sarili. Nangangamba siya, natatakot siya sa po pwedeng maganap at mangyari for the future, sapagkat inuunahan po niya ng mga kaisipan, binabalisa po niya yung kanyang sarili. Kaya ang kasunod po nun, anxiety. Sobra na pong takot. Sobra na pong nervyos. Kasi po ang ginawa niya, nag-isip siya na nag-isip, pinagnilay-nilay niya ang mga po pwedeng mangyari, patuloy niyang iniisip na walang katapusan yung kanyang pinagdadaanan sa buhay, kaya ang nangyari, hindi na niya makuhang manalangin at hindi niya nakuhang magpasalamat sa Diyos. Kaya mawawala po talaga yung tinatawag na peaceful inner life sa buhay natin. Ano po ang sabi ng Diyos? Huwag kayong mababalisa tungkol sa anumang bagay. In general po, kahit anong bagay, huwag po nating balisahin ang ating isip at ating damdamin. Yun po ang utos ng Diyos na sinabi sa kanyang salita. Huwag kang mababalisa. Tingnan niyo po, mag-isip man tayo na mag-isip araw-gabi, 24/7 ng problema, wala pong ibibigay yun na solusyon sa ating iniisip. Isipin mo man ang isipin yung problema, hindi po masusolusyonan yung pong problema natin sa pag-iisip lang po at pag-iisip ng pangamba at takot at kabalisahan. Ang itinuturo ng Diyos sa atin, tanggalin po natin yung kabalisahan. Itabi muna po natin yan. Kung ano yung problema, sabi ng Diyos, itaas natin sa Kanya. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang anumang bagay. At pagkatapos natin maipagkatiwala, sundan mo ng pagpapasalamat. Lord, salamat sa mga bagay na ginagawa mo po sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sa kalusugan. Salamat, Lord, sa inyong guidance and protection. Salamat, Lord, na naaalala ko po yung mga panahon na may matitindi po akong pagsubok. Hindi mo po ako pinabayaan, bagkus gumalaw ka sa akin. Maraming salamat. Yung po yung gustong makita ng Diyos sa atin. Na instead po tayo ay mag-focus sa mga bagay na mababalisa tayo, itaas natin yun sa Diyos, idulog natin sa Diyos, magtiwala tayo na mas higit ang magagawa ng Diyos kaysa sa magagawa natin. Magtiwala tayo na bibigyan tayo ng knowledge and wisdom kung paano ang mga solusyon na pwede nating gawin. Magtiwala tayo sa Diyos na meron po pwedeng gawin ang Diyos para doon sa ating mga pinagdadaanan na negative situation ay gagalaw ang Diyos. Mag-i-intervene ang Diyos. May gagamitin siya. At sa halip, patuloy natin siyang pasalamatan. Kaya po yung kapayapaan, yung joy, yung inner peace sa isip at damdamin natin, magiging stable, mananatili. Mas makapagpaplano tayo, mas makapag-iisip tayo ng maganda by the guidance of the Holy Spirit. Kaya yung problema, maaayos, masusolusyonan. Amen. Masusolusyonan. Kasi po, itinaas natin sa Diyos. Kasi po, ipinagkatiwala natin sa Diyos. At sa kabila po na nabibigatan pa rin po kayo, narito po ang inyong pastor. I-approach nyo lang po ako. Kapag meron kayong pinagdadaanan ng mga bigat ng kaisipan at damdamin, ako po ang unang i-approach nyo para ma-troubleshoot po natin kung ano yung problema.
Una, ang Diyos. Pangalawa, dapat meron kayong mga tao na dapat i-guide kayo, ika-cancel kayo. Papayuhan kayo. Narito po ang inyong pastor. Yan po ang isa po sa ministry po natin, ang counseling. Para po maupuan natin, mapag-usapan natin, at mailid ko po kayo ayon sa kalooban ng Diyos. Huwag niyo pong sasarilin ang problema. Ang problema po idinudulog sa Diyos, ipinagkakatiwala, pero dapat po meron din po mga tao na gagabay, magpapayo, at tuturuan po tayo ng mga dapat hakbang na hindi kalooban natin kundi ayon pa rin po sa kalooban ng Diyos. Para ma-preserve po natin yung tinatawag na peaceful life. Yung mapayapang buhay. Sapagkat nakalulungkot po kapag nawala po yun. Kapag umalpas po yung mapayapang buhay, tayo din po ang talo. Tayo din po mabibigatan. Tayo din po ang nawalan. Pumapalakpak po ang kaaway sapagkat nadaya po tayo. Napakahalaga po na patuloy tayo manalangin ng may pagpapasalamat. Ikatlo, live according to God's will. Napakahalaga po na tayo mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi po pwede na habang tayo sumusunod sa Diyos, habang tayo namumuhay sa ibabaw ng mundo, ang lagi po nating paiiralin kung ano yung gusto natin, hindi kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya ang madalas ko pong payo pa nagka-counsel po ako, ito po, ang madalas ko pong payo pa nagka-counsel ako, may mga pumihingi po sa atin ng payo, pero lagi ko pong sinasabi, tiyakin mo yung gusto mong gawin, yan ay kalooban ng Diyos. Kasi kapag hindi yan ang kalooban ng Diyos at ikaw lang ang may gusto, at the end of the day, ikaw ang talo. Napakahalaga po sa lahat ng ating gagawing desisyon sa buhay. Sa lahat ng ating pasisimulang gagawin sa buhay. Sa lahat ng ating paplanuhin sa buhay, tiyakin po natin na itong mga plano po natin ay idinulog natin sa Diyos, ipinag-pray natin sa Diyos, at nandoon ang kaniyang sign para gawin natin yon. Kasi kapag ginawa natin ang isang bagay na hindi ito ang kalooban ng Diyos at tayo lang po ang may gusto, hindi po yan magpa-prosper. At the end of the day, mabibigo lang po tayo. Kaya napakahalaga po na yung buhay po nating ito, sa lahat ng ating gagawing desisyon, sa lahat ng ating paplanuhin, sa lahat ng ating pasisimulan, bago po natin yung gawin, dapat lutong-luto na po sa panalangin yan. Dapat po ibinabad na po sa prayer yan. At kapag ang Diyos po ang may kalooban, siya po ang gagalaw at kikilos para mangyari kung ano ang ating gustong gawin. Iba po yung ibinabad sa panalangin, iba po yung may divine intervention ng Diyos. Kapag ginawa mo yan, nandoon ang pagsama at pangunguna ng Diyos. Pero yung isang bagay na ginawa lang natin dahil ikaw lang ang may gusto, desisyon mo lang yon. Hindi kalooban ng Diyos. At the end of the day, ikaw lang din ang mahihirapan at magsasaper. Kaya napakahalaga po sa lahat ng ating ginagawa sa buhay, yung ating paglakad sa mundong ito, dapat laging ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat kapag kasama natin ang Diyos, sino ang laban sa atin? Walang po pwedeng makapanai kapag ang Diyos ang kasama natin. Kahit nag-iisa ka, kahit milyon-milyon ang kaaway, ang humaharang sa iyo, pumipigil sa iyo, kumukontra sa iyo, pero kapag kasama mo ang Espiritu ng Diyos, walang bagay na makapananaig sa iyo.
Pag ang Diyos ang kasama mo sa iyong laban sa buhay, kapag ang Diyos ang nangunguna sa iyo, kapag ang Diyos ang nagdidepensa sa iyo, kapag ang Diyos ang nagpo-protect sa iyo, walang bagay at walang sino man ang makapananaig sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya napakahalaga po mga kapatid, na wag po tayong magdidesisyon, na wag po tayong gagawa ng isang bagay sa buhay natin na tayo lang may gusto. Tayo lang po ang may nais nun. Hindi pala yung kalooban ng Diyos. At the end of the day, tayo lang din po magsasuffer. Napakahirap po na tayo po ay gumawa ng isang bagay, nagdesisyon ng isang bagay na tayo lang po ang may gusto. Hindi tayo magiging masaya. Hindi ka magiging payapa. Bakit? Kasi hindi mo kasama ang Diyos. Pagkasama natin ang Diyos, pag yung kanyang presensya ang kasama natin, kahit nag-iisa ka lang, aawit ka sa galak, magsasayaw ka sa tuwa, magtatagumpay ka. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Sabi ng Diyos sa aklat ng Isaiah, dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Dumaan ka man sa tubig, hindi ka malulunod. Hindi ka kayang ibuwal ng kahit anumang uri ng mabibigat na pagsubok, sapagkat akong Diyos ay sa iyo, mag-iingat, magsasanggalang, magtatanggol lang. Ako ang kasama mo, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kaya kahit nag-iisa lang tayo minsan sa buhay natin, kapag ang Diyos ang kasama natin, wow! Yan ang tunay na matagumpay na buhay sa ibabaw ng mundo, sapagkat lahat ng ginagawa mo, lahat ng decision making mo ay ayon sa kalooban ng Diyos, hindi ayon sa gusto mo lang. Hallelujah! Kaya mga kapatid, I challenge to all of you, wag na wag tayong hahakbang magdi-decide sa ating buhay na hindi kino-confirm. Hindi tayo inaayunan ng Diyos. Sapagkat hindi tayo sasamahan ng Diyos. Pero kapag may confirmation, may sagot ang Diyos sa ating plano, go! Sapagkat magtatagumpay ka sa iyong gagawin, sapagkat kasama mo ang Diyos. Hallelujah! Sabi po ng awit 119 verse 165, ang magmahal sa utos mo'y mapayapa iyong buhay. Matatag ang taong ito at hindi na mabubuwal. Ang mga taong nagmamahal sa salita ng Diyos, ang mga taong sumusunod sa salita ng Diyos, ang mga taong pinapahalagahan ang Diyos, ang mga taong laging iniintay ang sign ng Diyos, ang mga taong laging iniintay ang kalooban at senyas ng Diyos. Ang sabi ng aklat ng awit 119 verse 165, yung mga taong nagmamahal, yung mga taong nagpapahalaga sa utos ng Diyos, ito'y lagi kanyang iniintay at sinusunod. Ang sabi dito, yung buhay niya ay magiging mapayapa at hindi na makakaranas ng pagbuwal. Lagi isang nakatayo, magpapatuloy, matagumpay, may kapayapaan, may kagalakan, may kapanatagan, may katagumpayan. Bakit? Sapagkat pinapahalagahan niya kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Hallelujah! Praise God! Purihin ang Panginoon. Last point, para maranasan natin ang mapayapang buhay. Forgive and be humble. Napakahalaga po sa buhay ng isang tao na tayo po'y marunong magpatawad at lagi pong may kapakumbabaan. Huwag maging mayabang, huwag maging mapagmataas, mapagmalaki.
Sapagkat kapag dumating sa point ng buhay natin na nagkaroon tayo ng hinanakit, galit, sama ng loob, hindi po tayo bibigyan ng kapanatagan, kapayapaan, kasiyahan yan, oras-oras, araw-araw. Ang galit, sama ng loob, hinanakit ay hindi mula sa Diyos. Yan po'y mula sa kaaway. Kaya ang nais ng Diyos, hindi po maiiwasan bilang tayo'y tao na tayo po'y makaranas ng hinanakit, galit, sama ng loob, minsan sa ating kapaligiran, sa ating kapwa. Pero ang importante, matutunan po nating magpatawad. Matutunan po nating umunawa sapagkat tayo po ang bilanggo ng kalungkutan. Tayo po ang bilanggo ng hinanakit. Tayo po ang bilanggo ng galit kapag hindi po natin tutunang magpatawad. At habang hindi po tayo nagpapatawad, hindi po tayo makakaranas ng tunay na kapayapaan na mula sa Panginoon. Kaya napakahalaga po yung tinatawag na forgiveness. Napakahalaga po yung tinatawag na humility. Hindi natin kayang magpatawad kapag hindi po tayo naging mapagpakumbaba. Ang mga taong nagpapatawad, ito yung mga taong nagpapakumbaba. Ito yung mga taong humble, humility. Ang mga taong ayaw magpatawad ay nananatili po sa pagiging mapagmalaki, mapagmataas. Kaya hindi makapagpatawad ang isang tao sapagkat nananatili po yung kanyang pride, yung kanya pong pagiging mapagmalaki. Pero the moment po ang tao ay mapagpakumbaba, lagi po siyang may pusong mapagpatawad. Sabi po ng Bible, Colossians chapter 3 verse 13, magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya magpatawad din kayo. Kaya mga kapatid, ang nais ng Diyos ay magpaumanhinan tayo. Darating isang araw, tayo po'y magkakaroon minsan sa ating mga kasama na mga misunderstanding. Hindi pagkakaunawaan. Pero ang mahalaga po, magpaumanhinan tayo. Mag-unawaan tayo bilang magkakapatid sa Panginoon. Magpatawad tayo sapagkat pinatawad tayo ng Diyos.